Hi guys, magandang araw po sa lahat. Ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol po sa update sa e-travel, yung pag-register po sa e-travel. To be specific, tungkol po ito sa Philippine Travel Tax Declaration na dinagdag nila. So marami po sa ating mga followers ang nagtatanong kung tayo po bang mga OFW ay apektado po ng update na ito. Okay, so yan po yung ating bibigyang linaw on today's vlog ni Payong Kaibigan. Unang-una guys, ito pong update ng e-travel ay para lamang po sa mga outgoing international travelers. Diba? Departing from the Philippines. Ibig sabihin, palabas ng Pilipinas. Okay? Hindi po apektado nito yung pag-register sa e-travel, yung mga inbound, yung papasok po ng Pilipinas. So, that's one thing. Pangalawa po, diba? Tayo pong mga OFW, hindi na po natin makikita itong Philippine Travel Tax Declaration kung sa pag-register po natin ng e-travel ay tama po yung pagpili natin ng purpose of travel. Okay, so yun pa lang po. Sa purpose of travel, kung kayo po ay OFW, pabalik po sa inyong bansa na pinagtatrabahuhan, dapat piliin po natin ay OFW po doon. Pag OFW po yung pinili niyo, hindi na po ito lalabas yung Philippine Travel Tax Declaration kasi nga as per section 2 of Presidential Decree 1183 as amended, number 1 po tayong mga overseas Filipino workers na exempted from paying yung travel tax. Diba guys? So yun pa lang. Kung tama yung ginawa mo sa umpisa pa lang, hindi mo na po makikita yan. At hindi ka na po pipili. Marami kasi ako nakita ng video na piliin daw yung number 2. I have a travel exemption certificate from TIESA, ganyan. So yun guys, ibig sabihin, may mali na po, 'di ba, sa procedure ng pagsagot. Hindi, i-try nyo po at hindi nyo po ilagay nyo po yung OFW sa purpose of travel. Hindi po lalabas yung Philippine Travel Tax Declaration. Kapag pinili naman po natin, ito po sa mga normal travelers, 'di ba? Na lalabas po ng Pilipinas on a holiday or pleasure or vacation ng kanyang purpose of travel, doon pa lamang lalabas yung Philippine Travel Tax Declaration. Okay? At dyan may tatlo pong choices sila. Una po, I have paid travel tax along with my ticket purchase. So kung nabayaran na po niya yung travel tax, usually around 1,600 pesos, sa ticket pa lang, pagbili ng ticket, yan yung pipiliin niya. Pangalawa naman, I have a travel tax exemption certificate from TIESA, 'di ba? Aside from OFW, marami pa pong exempted sa pagbayad po ng travel tax. So makikita po natin yan sa website ng TIESA. And pangatlo, I have paid the travel tax directly to TIESA. Ito po yung mga pipiliin nyo sa e-travel kung doon po kayo sa airport magbabayad. Okay? So again, ito po, lalabas lamang po yung Philippine Travel Tax Declaration, di ba, pag pinili po natin yung holiday, pleasure, or vacation. Pero pag nilagay po ninyo na yung purpose of travel ninyo ay OFW, hindi na po yan lalabas. Okay? I hope that is settled and clear. Okay? Pag meron pa po kayong mga katanungan, ilagay nyo lamang po sa ating comment section dyan sa baba at pipilitin po natin sagutin sa lalong mabilis na panahon. Okay? Maraming pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.